Isang makasaysayang anunsyo ang yumanig sa gitnang silangan. Dalawang bansa ang napasyang lumagda sa isang kasunduan ngayong linggo para pabagsakin ang isang malupit na puwersang militar na nagdudulot ng pagkawasak sa rehiyon. Ang Lebanon at Israel ay pagod na sa terorismong namamayani sa kanilang lupain. Nagulat ka ba na magkaalyado pala ang Lebanon at Israel kahit madalas mo silang marinig na nagkakagirat? Sa totoo lang, niloloko ka ng media. Dahil hindi naman laban ng Israel at Lebanon ang digmaan. Sa katunayan, magkasama talaga ang Lebanon at Israel laban sa Islamic regime na nagtangkang sakupin ang Lebanon at hilahin ang mga Lebanese sa mga digmaan na hindi naman nila pinili o ibinoto. Hezbollah ang tawag sa teroristang grupong ito na bahagi ng Islamic Regime Axis sa Iran, ngunit nasa Lebanon ito. Kung hindi mo maihiwalay ang Hezbollah sa Lebanon, walang saysay ang kasunduan mayong linggo. Kaya talakayin natin ang mga detalye ng kung ano talaga ang kasunduang ito at kung ano ang ibig sabihin nito dahil ang paraan ng pagkakabuo nito ang pinakamalinaw na ebidensya kung ano talaga ang pinaglalaban dito. Ang digmaan laban sa terorismo ay nagaganap dito sa gitnang silangan. Welcome sa Mira K Show sa JNS TV. Simulan na natin, pero bago ang kasunduan, kailangan mo muna ng konteksto. Madami ay nakakakilala sa Lebanon bilang Paris ng gitnang silangan na sumubok ng multiculturalism pero nabigo. Hindi alam na nakararami kung bakit. Noong 1980 habang pinalalakas ng Islamic regime ang kapangyarihan, nakita nila ang estratehikong halaga ng Lebanon para sa Iran. Hindi lang ito katabi ng Israel, nagbibigay rin ito ng daan patungong dagat sa pamamagitan ng Syria. Habang gusto nilang palakasin ang katatagan sa pananalapi, kailangan nilang Lebanon, pero wala silang balak sakupin ito sa digmaan. Imbes, palihim nilang ginamit ang grupong teroristang Hezbollah para sakupin ang Lebanon mula sa loob. Naisip mo na ba kung ano ang totoong itsura ng pananakop? Hindi naman talaga hukbo ng Lebanon ang Hezbollah at hindi rin ito inihalal para ipantanggol ang bansa. Itinatag ng Iran ang milisyang ito noong 1982 para bigyan ng Islamic Republic ng sandata laban sa hilagahangganan ng Israel habang nasa teritoryo ng iba. Siyempre, nakipagsabuatan din sila sa mga drug cartel sa South America para pondohan ang sarili nila. Sa loob ng dekada, gumana ng ayon sa plano ang kasunduang iyon. Kinuha ng Hezbollah ang pera, armas at mga utos nito mula sa Iran, hindi mula sa Lebanon. Kapag kailangan ng Iran ng paraan para gipitin ng Israel, nagpapaputok ang Hezbollah. Sa labanan, Timog Lebanon ang napipinsala, hindi Timog Iran. Ginawa nilang parang laban sa pagitan ng Lebanon at Israel ang mga pag-atake sa Israel, imbes na pag-atake ng Iran mula sa ibang lugar, kahit hindi naman ito ang totoo. Lumaki ang Hezbollah, sinakop ang infrastruktura ng Lebanon, nagdulot ng kaguluhan, pagkawasap at labis na pagdurusa sa mga tao ng Lebanon at Israel. Patuloy na nagtatayo ang rehimeng Islamiko mula sa malayo nang walang abala. Ang sariling gobyerno at hukbong sandatahan ng Lebanon, samantala, ay may dalawang pagpipilian sa kanilang harapan. Subukang labanan ng Hezbollah na may walang katapusang pera, yaman at kapangyarihan at malamang na matalo o hayaan na lang itong mangyari. Hindi lang militar ang paraan ng Hezbollah sa pagkuha ng kapangyarihan. Sopistikado ito at pursigidong hikayatin ang mga tao ng Lebanon na suportahan sila gamit ang puwersa o manipulasyon at nakakakuha sila ng lehitimasyon. Tandaan, kung kayang baguhin ang imahe ng labanan para sa mundo, palabasing masama ang Israel. Kaya rin nila itong gawin sa sarili nilang bansa. Tumigil agad sa paglaban ang gobyerno at hukbo ng Lebanon. At kahit nakalaunan ay napagtanto nilang masama ito para sa kanilang bansa, noong nangyari yon, halos wala na silang magawa tungkol dito. Napakalakas ng Hezbollah. Iyan ang dapat mo maunawaan bago mo tingnan ang kasunduang ito. Natabunan ang tunggalian ng Lebanon at Hezbollah ang tunggalian ng Hezbollah at Israel. Ginamit nila ang galit ng maraming Muslim na Lebanese. Marami sa kanila ay mga Palestino, para magpakilalang tagapantanggol laban sa Israel. Madalas, kapag humihina ang suporta nila, saka naman sumisiklab ang sigalot nila sa Israel. Simula Oktubre 2023, nagpapaputok ang Hezbollah sa Israel bilang suporta sa Hamas, matapos ang Oktubre 7 na pag-atake. Pero sa totoo lang, Iran lang talaga yon. Nauwi yon sa isang hayagang digmaan. Sa huli, umatake ang Israel ng malalim sa Lebanon, pinatay ang karamihan sa mga mataas na leader ng Hezbollah, kabilang na ang matagal ng pinuno nitong si Hassan Nasrallah, at winasak ang napakaraming armas at mga network ng lagusan nito. Nagkaroon ng tigil putukan noong huling bahagi ng 2024, ngunit laging nabibigo ito. Hindi pa rin isinuko ng Hezbollah ang armas nila, at hindi rin lubusang umalis ang tropang Israeli. Bakit? Dahil hindi naman talaga totoo ang mga kasunduang tigil putukan. Maraming kasunduan nang naganap, pero laging pareho ang resulta. Umalis ang Israel, nangangakong pababagsakin ng Lebanon ang Hezbollah, ngunit hindi ito nagtatagumpay. Ginagamit ng Hezbollah ang panahong iyon para muling magtipon, mag-armas, at dahan-dahang umatake muli sa Israel.
kaya halos tuloy-tuloy ang pag-atake sa hilaga nito. Dumarami ang kanawagan ng pangmatagalang solusyon sa Israel at Lebanon habang abala ang Lebanon sa digmaan at tinatangka ng Israel pabagsakin ang Hezbollah. Sa totoo lang, sa loob ng Lebanon, 79% ng mga Lebanese ang sumusuporta sa pagdidesarma ng Hezbollah. Ang natitirang 30% ay mula sa ikatlong bahagi ng Lebanon, mga Shia Muslim. Kahit sa grupong sumusuporta sa Hezbollah, 30% naniniwala na dapat maganap ang pagdidesarma. Isantabi muna natin yan dahil naisip ng Israel na kailangan nilang kumilos. Dapat nilang baguhin ang estratehiya dahil kahit galit sa Hezbollah ang Lebanon, hindi pa rin nila tinutugunan ang problema. Kaya gumawa sila ng buffer zone sa Lebanon, sinalakay ang mga kuta ng Hezbollah at kinuha ang kontrol para sa seguridad ng hangganan ng Israel. Malinaw na ipininta ito ng mundo bilang pagsubok ng Israel na palawakin ang teritoryo nito at sakupin ang Lebanon. Ngunit sa totoo lang, nagpa siya ang Israel na panahon na para sila na mismo ang kumilos at tiyakin ang seguridad ng Israel dahil hindi ito gagawin ng Lebanon. Habang ayaw ng mga Israeli na mamatay ang kanilang mga sundalo dahil sa mga pag-atake ng Hezbollah na araw-araw na nangyayari sa ngayon, o sa aktuwa na pagsakop sa Lebanon at pagkakaroon ng pangmatagalang sigalot doon, napagtanto nilang hindi malulutas ng mga pekeng kasunduang tigil putukan na matagal nang umiiral ang problemang ito. Mukhang mas mainam ang solusyong ito. Pero, hindi ito pang matagalang solusyon, kaya sinusubukan lutasin ito ng bagong kasunduan. Paano may lalabas ng tuluyan ang mga sundalong Israeli sa Lebanon nang hindi agad na ibabalik ang timog sa Hezbollah? Noong Hunyo 26 sa Washington, pumirma ang US, Israel at Lebanon ng Framework Agreement para solusyonan ang problemang ito. Isang roadmap para sa Israel na umalis sa Timog Lebanon nang hindi agad makakapasok ang Hezbollah kapag umalis ang mga sundalong Israeli. Ito ang unang pagkilala ng Israel at Lebanon mula sa nabigong 1,983 kasunduan 43 taon, mula nang may nangyaring totoong pagkilala. Narito ang punto sa dokumentong ito na rerepasuhin natin. Hindi natin kailangang daanan ang bawat seksyon para maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng kasunduang ito. Ang mga kondisyon mismo ang siyang argumento. Bawat mahalagang bahagi ng kasunduang ito ay ginawa upang patunayan na hindi talaga ito isang digmaan sa pagitan ng Lebanon at Israel. Digmaan ito ng dalawang bansa laban sa sumasakop na puwersa, ang Hezbollah mula Iran. Ang talino ng kasunduang ito ay kakaiba. Unang punto ay pagkilala sa isa't isa. Parehong kinikilala ng dalawang pamahalaan ang karapatan ng bawat isa na mamuhay ng mapayapa bilang magkatabing mga soberanong estado. Hindi ang Lebanon at Israel kasama ang kung sino mang sinusunod ng Hezbollah. Tinidala lang ng dokumento ang dalawang partido sa usapan, hindi kasama ang Iran o Hezbollah. Dahil dito, nababawasan ang lehitimidad ng Hezbollah. Ang tunay na kahalagahan ng bahaging ito ay hindi talaga militar dahil hindi pa inaalis ng Hezbollah ang kanilang mga armas at hindi pa nasisira ang lahat ng kanilang mga pasilidad. Sa larangan ng labanan, walang nagbabago ngayon. Ang legal at politikal lang ang nag-iiba. Opisyal nang sinabi ng lehitimong pamahalaan ng Lebanon na wala itong alitan sa Israel at tinuturing ang Hezbollah bilang isang banyagang organisasyo kumikilos sa teritoryo mismo ng Lebanon. Iyan ang mekanismo ng kasunduan. Hindi lang pumirma ang Lebanon, legal nitong itinatakwil at inilalayo ang sarili sa Hezbollah. Dahil dito, nagkakaroon ng Israel ng lehitimong basbas para ituloy ang operasyon laban sa Hezbollah sa Timog Lebanon, suportado ng gobyerno ng Lebanon. Nakaupo sila sa teritoryong kontrolado nila nang walang diplomatikong presyon o label na mananakop mula sa populasyon. At malaking bagay ito. Ano nga ba ang technical na naidudulot na kasunduan bukod sa pampulitikang pakitang tao? Heto, punto 2. Nanggako ang Lebanon na didisarmahin ang lahat ng armadong grupong hindi bahagi ng Estado at ibabalik ang otoridad ng kanilang sandatahang lakas sa teritoryo nito. Kapag napatunayan yon, saka lang aalis ang militar ng Israel sa bawat zona. Kaya hindi agad aalis ang Israel sa Lebanon. Ngunit, ibinabalik nito sa Lebanon ang kanyang soberanya. Ang tunay na hukbo ng Lebanon, ang LAF, ang binibigyan ng tungkulin bilang nag-iisang hukbo ng Lebanon. Bakit iba ito sa dati? Sandali lang, nandito na tayo sa mahalagang pangpunto bilang 3. Binanggit particular ang Hezbollah. Hindi basta-basta tungkol lang sa mga armadong grupo ang pinag-uusapan sa kasunduan at hindi ito nag-iiwan ng puwang para sa interpretasyon. Binabanggit talaga nito ang Hezbollah. Ilang buwan nang sinusubukan ng Iran na isama ang Lebanon sa negosasyon nito sa US para mapatigil ng Washington ang presyon laban sa Hezbollah na parang laban din sa Islamic Republic. Kabaligtaran naman ang ginagawa ng kasunduang ito.
Naglalagay ito ng malinaw na hangganan sa pagitan ng dalawa at inilalagay ang pangalan ng Hezbollah sa isang panig lamang. Magkakamali ako kung hindi ko ibabahagi na hindi ito ang unang beses na sinubukan ito ng Israel at Lebanon. Noong 1983 lihim na nakipagkasundo ang Israel sa pamunuan ng Lebanon para sa kapayapaan habang may operasyon sa Lebanon nang hindi alam ng US. Bumagsak ang kasunduan sa loob ng isang taon dahil sa Syria na sumakop sa Lebanon at pinilit ang parlamento na buwagin ito. Pagkalipas ng 44 na taon na uulit ang kasaysayan, pero ngayon hindi na nalalamangan ng Israel ang Washington. Kasama na ito sa aktwal na negosasyon at wala na rin ang Syria na sumira sa huling kasunduan. Bumagsak ang rehime ni Assad noong Disyembre 2024. Nakakagulat kung gaano kalayo narating ng gitnang silangan nitong mga taon. Sige, mahalagang pang-4 na punto. Hindi kailangan ng kasunduan ng tiwala ng kahit sino dahil hindi na ito mahalaga ngayon. Magsisimula ito sa dalawang pilot zone. Papasok ang hukbong sandatahan ng Lebanon habang aatras ang Israel. Sa tulong ng US-supported na beripikasyon, tinitiyak munang nawala ang infrastruktura ng Hezbollah bago buksan ang susunod na zone. Ang dalawang napiling zone ay hindi mahalaga sa pangmatagalang seguridad ng Israel laban sa Hezbollah. Magandang paraan ito para subukan kung kaya ng gobyerno at militar ng Lebanon alisin ang banta ng Hezbollah, tulad ng gagagawa ng militar ng Israel. May isa pang security annex na pinag-aaralan kung saan ilalatag ang iba pang detalye. Hindi ito dapat madaliin dahil sadyang mabagal ang proseso. Susubukan at aalis ang Israel sa isang lugar, tapos lilipat at aalis ulit sa susunod. Dahil ang naging problema sa lahat ng mga naunang kasunduan mula pa noong 1949 at 49 ay nangako ang gobyerno ng Lebanon na kaya nilang kontrolin ang kanilang timog, pero hindi naman nila ito natupad. Kaya ngayon, ang tanong ay, kaya ba nilang tuparin ito? Paano nila gagawin? At papayad ba ang Israel? Ngayon, punta na tayo sa pang-5. Hindi lang tagapamagitan ng Amerika, kundi sila rin ang nagtatangkang magpatupad ng kasunduan. Naglaan ang Washington ng mahigit $100 milyon para sa makataong tulong sa Lebanon at higit 30 milyon dito ay para palakasin ang hukbong sandatahan ng Lebanon upang mapanatili ang mga lugar na ibibigay ng Israel. Muli nilang bibigyan ng pagsasanay ang Lebanon para labanan ang terorismo. Alam nila na kulang pa ang kakayahan ng hukbo at may ginagawa silang paraan para baguhin ito. Hindi pera ang mahalaga, kundi ang kanilang beripikasyon. Lilika ang kasunduan ng Military Coordination Group para sa Lebanon na magpapatakbo 24/7 at pamumunahan ng US bilang ikatlong partido para patunayan kung talagang wala na ang mga armas at infrastruktura ng Hezbollah sa bawat pilot zone. Iyan ang kulang sa maraming naunang kasunduan. Noong 2006, hiniling din ng resolusyon ng UN ang pagdidesarma. Walang nagpapatupad noon dahil walang silbi ang UN at wala itong kayang ipatupad. Ngayon, kung hindi magdidesarma ang Hezbollah, may mekanismong pinamumunuan ng Amerika para mahuli sila. Siyempre, hindi agad aatras ang Israel hanggat di sila kontento rito. Walang saysay ito kung ang susunod na administrasyon ay hindi mansisikap ipatupad ito. Masasabi nating tututukan ito ng Israel at hindi sila magdadalawang isip makialam. Ipinaliwanag ng Israel na mahalaga sa kanila ang suporta ng Amerika, pero hindi na sila lubos na aasa dito para sa sariling seguridad. Gusto ko lang idagdag ito dahil kung hindi ko sasabihin, baka banggitin sa mga komento. Kakaiba ang naging posisyon ng Amerika. Tutol ito sa pagtatanggol ng Israel sa sarili nito laban sa banta ng Hezbollah. Mas pinili nila ang kasunduan sa Iran kaysa kaligtasan ng Israel at Lebanon, kaya maraming Israeli ang nabahala. Pero ang katotohanan na may ibang prioridad ang US ay hindi nangangahulugan na hindi rin sila kumikilos laban sa Hezbollah pasabay nito. Si Marco Rubio, ang taong nasa likod ng kasunduang ito, ang nagpapatunay niyan sa atin. Hindi ko iniisip na perpekto ang US o na ang kasundong ito ang perpektong solusyon laban sa Hezbollah na inaasam nating lahat. Umasa akong magsilbi itong paalala na magtiwala sa mas malawak na larawan dahil hindi laging sulit ang panik at galit sa panandaliang sitwasyon. Mas inuuna ng US ang bantang Islamiko kaysa Hezbollah. Dapat nang kumawala ang gitnang silangan sa pagdepende sa US para mapanatili ang kanilang soberanya. Maliwanag ito. Hindi ibig sabihin na masama ang pakikialam ng US ngayon. Sa paglipas ng panahon, kitang may mas malaking larawan at naniniwala akong pwede nating pagkatiwalaan yon. Noon, gusto ng Iran na pag-isahin ng US ang kapalaran nito at ng Hezbollah, kaya may takot. Pero ngayon, nakikita nating hindi pala ganoon. Lubos na pinaghiwalay ng kasunduan ang dalawang panig at binigyang kakayahan ang Lebanon at Israel na labanan ang Hezbollah mag-isa. Sa kabila ng pagkataranta nitong mga linggo, hindi masyadong nabibigyan ng halaga ang puntong ito.
Tingnan natin ito sa mas malawak na perspektibo dahil ito ang paalala ng linggong ito. Hindi ito kailanman naging digmaan tungkol sa lupa at hindi rin ito digmaan tungkol sa relihiyon o lahi o kung ano pa mang inabasa mo sa ibang lugar. Sabay-sabay ang tatlong laban para sa soberanya at isang balita ang nagpapakita na masama ang Israel. Sa Iran, layunin ang pabagsakin ng Islamic Republic, hinaan ang kapangyarihan nito, palayain ang mga tao at alisin ang proxy power sa gitnang silangan. Sa Lebanon, ito ay laban para matiyak na ang sariling hukbo, hindi milisyang tapat sa banyaga, ang may karapatang magpasya kung kailan makikidigmang bansa. Sa Israel, ito ay laban para sa karapatan ng isang soberanong bansa na ipagtanggol ang hangganan laban sa terorismo nang hindi humihingi ng pahintulot. Magkaugnay na ang mga labang ito, kaya mahalaga ang pag-ayos at pagsuporta sa tamang tao, hindi lang sa pandabas na puwersa para pabagsakin sila. Dapat kontrolin ng mga tao ng Lebanon ang kanilang bansa at desisyon, gayon din ang mga tao ng Israel. Ito ay hakbang sa tamang direksyon. May pagtatangkang baguhin ang estratehiya at laro ng kapangyarihan para makagawa ng alternatibong solusyon sa matagalang issue. At tungkol naman sa Iran, na siyang ugat ng lahat ng mga sigalot na ito, hindi lang Lebanon ang lugar kung saan unti-unting nababawasan ang impluwensya ng Iran. Sa loob ng 50 taon, ang Strait of Hormuz ang sentro ng estratehiyang seguridad ng Iran na kaya nitong kontrolin ang pandaigdigang ekonomiya ng enerhiya. Gumagawa ng mga pipeline route ang Iraq, Saudi Arabia, UAE at Kuwait na iniiwasan ng strait. Bumabalik na rin sa merkado ang langis mula Venezuela. Kita mo, isang hakbang na walang nag-ugnay noon sa digmaan ng Iran na hindi maiiwasan, pero kami syempre, ginawa namin. Ang mga rutang iyon ay nagpapakita na hindi na kailangan ng mundo ang Hormuz at nabawasan na ang bisa ng banta ng Iran. Hindi lang sa Lebanon pinipigilan ang Iran, kundi sa iba't ibang lugar sabay-sabay. Pero may mas malaking nangyayari dito. Ang kasundang ito ang unang dokumento sa loob ng 4 na dekada na nagsasaad ng 3 bagay na ito ng malinaw sa sulat at sinusubukang ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga ito para talagang mangyari. Maring hindi ito gumana dahil tinawag na itong pagsuko ng Hezbollah at sinasabi ng Iran na nilalabag nito ang sariling kasunduan sa Washington. Hindi rin maganda ang kasaysayan. Ang huling pagtatangka ay nabigo sa loob ng 1 taon. Pero sa unang pagkakataon mula noong 1983 ang tanong ay hindi lang kung paano gagamitin ng Iran ang negosasyon para makuha ang gusto nito at siraan ng Israel. Layunin nitong bigyan ng soberanya at seguridad ang Lebanon at Israel at sana magtulungan sila rito. Ganito rin ang nararanasan ng mga gulpo na bansa. Paano sila magiging soberano laban sa Iran? Hindi inaasahan. Nagtutulungan na sila para hanapin ang sagot. Kung ang gitnang silangan ay maaring magkaisa laban sa mga radikal, baka kahit hindi sila magkasundo sa ibang mga issue, magkaroon ng bagong anyo ng kapayapaan para sa atin. Ako si Ira Yerka, magkikita tayo sa susunod.